Mga mahal na kapatid, sa pagkakataong ito, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa paningin po ng marami, ang hinaharap ng mundo na ating pinaglalakbayan ay madilim, mapanglaw, at totoong nakatatakot. Ang digmaan, kahirapan, krimen, ang tinatawag nilang inflation ay ilan lamang sa mga halimbawa na nagpapahirap at kung minsan ay nagiging dahilan kung bakit ang iba ay sinukuan na ang buhay. Kaya naman, ngayon, higit kailanman, ang panahon na labis nating kailangan ang tulong mula sa sinumang nagmamalasakit at may kakayahang tumulong. Ang mga tao ng Diyos ay hindi ligtas sa kapigatian at suliranin sa buhay. Nagpapaalaala ito sa atin ng nakasulat sa Aklat ng Mga Awit 34:19 na nagsasabing marami ang kapigatian ng batuin. Naalaala rin natin ang ipinahayag ng mga apostol sa unang iglesia na ipinangaral nila sa pamamagitan ng maraming kapigatian ay kinakailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Mababasa natin yan sa Gawa 14:22. Gayunpaman, ang pagharap sa patuloy na mga pagsubok ay hindi po nangangahulugan na itinuturing tayo ng Diyos tulad sa mga taong nasa sanlibutan na inilalarawan sa Efeso 2:12 na walang pag-asa at walang Diyos. Kaya ang biyaya at karapatan na pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay ang pinakadakilang pribilehiyo na maaaring matanggap ng sinuman. Ano pong mga pribilehiyo ang kaakibat o kasama ng karapatang kaloob sa atin ng Diyos nang tayo po ay tawagin niya sa loob ng iglesia? Pakinggan natin ang sinasabi dito sa Juan 16:24. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa pangalan ko, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ano pong pribileyo o mga biyaya ang kaakibat o kasama sa karapatang kaloob sa atin ng Diyos? Ang sabi po ng ating tagapagligtas, humingi kayo at kayo'y tatanggap. At ano po ang layunin ng Panginoong Kristo? Bakit niya ipinahayag ito? Upang anya malubos ang inyong kagalakan. Sa mga tuwid, hindi nais ng Panginoon na ang buhay natin ay maging miserable, kundi maging masaya tayo, magalak tayo. Kaya ano po ang anyaya ng Panginoon? Dahil sa ito ay karapatan na pinagkaloob sa atin, humingi kayo at kayo'y tatanggap. Bakit po mayroong ilan na hindi natatamasa ang biyayang ito na kaloob sa atin ng Diyos? Sapagkat batay na rin sa pahayag ni Kristo ay mayroong ilan na hanggang ngayon, ang sabi niya, ay walang hinihingi.
sa kanyang pangalan. Kaya samantalahin natin mga kapatid, gamitin natin ang biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Humingi tayo at tayo'y pagkakalooban. Paano natin hihilingin sa Diyos ang ating mga pangangailangan? Filipos 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Paano natin hihilingin sa Diyos ang ating pangangailangan? Sa pamamagitan po ng ating mga pananalangin. Mga kapatid, tiyakin lang natin na sa ating pananalangin, sa ating paghingi sa Panginoon Diyos, tiyakin natin na yung ating hihingin, yun ang tunay na kailangan natin. Baka kasi ang hinihingi ng ilan ay hindi naman yung tunay na kailangan nila. Kaya may mga pagkakataon na hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga pananalangin sapagkat alam niya na yung ating hinihingi ay hindi yun ang tunay nating kailangan. Sa ating mga pananalangin, mga kapatid, ano ang hindi natin dapat na malimutan na isama o banggitin sa Diyos? Mateo 6:9 hanggang 10, ganito po ang pahayag. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ano po ang hindi natin dapat na malimutang sabihin, isama sa ating mga pananalangin sa Diyos? Dapat nating laging banggitin na gawin natin o matupad natin ang kalooban ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita o nangangaral dun sa mga talata na ating binasa. Tinuro niya kung ano ang bahagi ng panalangin. Matatandaan din ninyo na ito mismong pahayag na ito ng Panginoong Jesucristo. Siya rin mismo ang gumanap niyan. Gawin ang iyong kalooban. Kung natatandaan ninyo, nung malapit ng tuparin ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang ministeryo, ang kalooban ng Diyos sa kanya na siya'y pupunta doon sa Jerusalem, pahihirapan, ipapahiya, hanggang sa siya ay tuluyang patayin, ay sinabi niya sa kanyang panalangin, kumbaga maaari Ama, lumagpas sa akin ang sarong ito, subalit wag ang ibig ko, kundi ang ibig mo. Kaya, tularan natin ang ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, ano po ang isa sa mga tunay nating kailangan na dapat nating hilingin sa Diyos? Sa unang 1:9, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Ano po ang isa sa mga tunay nating kailangan na dapat nating hilingin sa Diyos? Hilingin natin na mapatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Bakit po mahalaga na yan ay ating mahiling sa ating mga panalangin at may pagkaloob sa atin? Sapagkat sa Isaiah 59:2, ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi nakikinig at hindi niya sinasagot ang panalangin ng mga nagkasala.
Walang perpekto sa atin, mga kapatid. Lahat tayo nakakagawa ng pagkukulang at pagkakasala sa Diyos. Kaya napakahalaga na sa tuwing may pagkakataon na tayo'y nakakapanalangin, nata, malapit sa Ama, sabihin natin mapatawad tayo sa ating mga pagkukulang, mga pagkakasala. Ano pa ang nakahandang gawin o nakahandang ipagkaloob ng Diyos sa atin kung tunay natin itong kailangan? Basahin natin ang nakasulat dito po sa unang kronika sa 29:11 hanggang 12. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ano po ang nakahandang ipagkaloob ng Diyos sa atin kung tunay nating kailangan? Gaya po ng inyong narinig, ang sabi po sa mga talata, sa Panginoon nagmumula ang kapangyarihan, kadakilaan, kaluwalhatian, pagtatagumpay, kayamanan, maging ng karangalan. Kaya sa mundong ito na ating pinaglalakbayan ngayon, na sa tangin ng iba, madilim, mapanglaw, at totoong nakatatakot, ang Diyos ang magiging saklolo natin. Sa Kanya magbumula lahat ng ating pangangailangan. Kaya, mga kapatid, humingi kayo, manalangin kayo. At ang sabi ng Panginoon, kayo'y pagkakalooban. Ngayon, mga kapatid, ang pinaka kailangan natin ay ang katatagan at katibayan ng ating espiritual na pamumuhay. Bakit? Sapagkat kailangan nating mapagtagumpayan ang mga pagsubok na daranasin natin sa buhay na ito, sa mundong ito. Higit sa lahat, dapat nating mapagtagumpayan ang pagsubok sa ating pananampalataya. Hindi po lingid sa inyo na dahil sa nangyari sa iglesia, maraming mga kapatid na ang pananampalataya nila ay napinsala, nasira, at higit sa lahat, ang iba ay tuluyang nabagbag sa kanilang pananampalataya. Ano ang katunayan? Ang iba ay tumigil na sa pagsamba, sa paglilingkod, tumigil na sa pagpupuri sa Diyos, tinanggap na ang mga maling doktrina, umanib na sa ibang reliyon, at ang iba'y nagpasya na ang kanilang buhay ay gugulin na lamang para sa kanilang pansariling kapakanan. Kaya sa inyong pananalangin, mga kapatid, isama ninyo
na hilingin sa Diyos na patatagin, patibayin ang inyong pananampalataya. Paano po kung ang pag-uusig sa atin ay magpatuloy pa at natitiyak nating marami pa ang ating pagdaraanan? Basahin po natin ang sagot sa aklat ng mga awit 44, ang talata po ay 7. Ngunit iniligtas mo kami sa aming mga kaaway at inilagay mo sila sa kahihiyan na nangagtatanim sa amin. Sa panahon po ng pag-uusig, ano ang dapat nating hilingin sa Diyos? Hilingin natin na iligtas tayo sa mga kaaway, sa mga nanggigipit sa atin, at ilagay sila sa kahihiyan. Ang Diyos ang gagawa nun. Kaya napakalaking bagay sa buhay natin, lalo na ngayon, ang pakikipag-usap sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Paano po kung yung manguusig ay malakas, makapangyarihan? Nasa kapangyarihan. Ano po ang nakahandang gawin ng Diyos sa atin? Basahin natin ang Deuteronomio 23:3-4. Pakinggan natin itong mabuti at sampalatayanan natin na gagawin ito ng Diyos sa atin. At magsasabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, kayo'y lumapit sa araw na ito sa pakikibakalaban sa inyong mga kaaway. Huwag manlupaypay ang inyong puso. Huwag kayong matakot, ni manginig, ni maduwag dahil sa kanila. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas. Paano po kung yung mga nang uusig ng gigipit sa atin, makapangyarihan, nasa kapangyarihan, malalakas, may impluensya? Ang sabi po ng Diyos, huwag kayong matatakot ni manginigman sa kanila. Bakit? Sapagkat ako ay yumayaong kasama nyo upang ipakipaglaban sa kanila. Ang sabi po ng Diyos, ililigtas ko kayo. Kaya ang tanong mas makapangyarihan ba yung mga nanggigipit sa atin? Mas malakas ba sila sa Panginoon Diyos na lalakip sa atin at makikipaglaban para sa atin? Ilalagay sila ng Diyos sa kahihiyan. Ipapahiya sila ng Diyos. At unti-unti, nangyayari na yan ngayon. Sa halip na halimbawa, makipaglaban tayo sa mga nagtuturing sa atin ng mga kaaway, anong dapat nating gawin upang makamtan natin ang tulong ng Diyos? Alam niyo, halos lahat ng mga kapatid na nakatala, ang turing sa atin ay kaaway. Tayo na mga hindi makatarong ang itiniwalag. Ang tingin sa atin tayo ang rebelde, tayo ang soberbio,
tayo ang lumaban. Sa halip na makipaglaban tayo sa kanila, anong dapat gawin? Isaiah 41:21. Iharap ninyo ang inyong usap. Sabi ng Panginoon, inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatwid, sabi ng hari ng ako. Kaya, sa panalangin ulit, sabihin natin sa Diyos ang ating usap. Mga kapatid, sa umpisa ng ating leksyon, ang sabi, humingi kayo at kayo'y pagkakalooban. Ang katumbas nun ay manalangin kayo. Sabihin ninyo sa Diyos, anong inyong kailangan? Patawarin kayo, bigyan kayo ng katatagan, ipakipaglaban tayo para tayo maligtas, at sabihin natin sa Diyos kung ano ang dinaranas nating mga kagipitan at mga kaapihan. At para tayo ay dinggin, sagutin ng Diyos at ipagkaloob ang ating mga kahilingan sa Kanya. Ano po ang dapat na maging katangian na dapat nating mataglay? Pakinggan ninyo ang Kawikaan sa 3:5-7, mga huling talata na aking babasahin sa inyo. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Oo, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Para digin ng Diyos ang ating dalangin, ano ang dapat na maging katangian na ating mataglay? Ang sabi po, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Walang reserbasyon. Paano mo gagawin yun? Huwag ka anyang manalig sa sariling kaunawaan. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Ano nangyari doon sa nagtiwala sa kanyang sarili sapagkat siya'y pantas, sapagkat siya'y maraming nalalaman na inaakala niya. Sila yung naligaw eh. Sila yung hindi nakapanatili eh. Pero yung natatakot sa Panginoon dahil humihiwalay sa kasamaan, nagtitiwalang lubos sa Panginoon. Iyon ang pagkakalooban ng kanyang mga dalangin. Ang Diyos mismo may sabi, ituturo ko ang landas na dapat mong lakaran. Kaya hindi ka magkakamali ng pasya sapagkat ang magbibigay sa iyo ng landas na dapat mong tuntunin
ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, mga kapatid, sa nangyayari po sa kasalukuyan, ang Diyos na lang ang ating pag-asa. Sa mundong ito, wala na tayong dapat na asahan pa. Kaya, ang pinakamabuti para sa ating lahat, yung ating mga pananalangin, yung ating mga pagpapanata, dapat tuloy-tuloy. Ang ating pakahangarin na lang, mga kapatid, ay makarating tayo sa hangganan ng paglilingkod na ito. Opo, total, marami na tayong mga tiniis. Marami na tayong karanasan sa mundong ito. Ang marami sa atin marahil ay yun na lang ang tinatanaw. Yung dulo, yung hangganan, sapagkat naroon ang pangakong kaligtasan. Kaya bago tayo tumayo at manalangin, mga kapatid, samantalahin ninyo ang pagkakataong ito. Manalangin kayo saglit sa Diyos. Ihabilin ninyo ang inyong sarili, ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Sabihin ninyo kung ano ang suliranin na bumabagabag sa inyo. Ikaw ba'y may sakit? Sabihin mo sa Diyos. Kailangan mo siya. Sabihin mo, pagalingin ka pa. Alang-alang man lamang sa iyong pamilya, higit sa lahat, sa paglilingkod mo sa Kanya. Kaawaan kayo ng Diyos, mga kapatid. Ano man ang suliraning taglay ninyo, huwag makahadlang sa katapatan ninyo sa Diyos. Tumayo kayo at aawit muna tayo. Panginoon namin Diyos, sumasampalataya kami mula sa langit ay iyong tahanan. Narinig mo ang dalangin ng iyong mga anak. Parang habag mo sa amin, ibiyaya mo po ang sagot sa lahat ng aming mga pakiusap. Hinihiling namin sa iyo, tulungan mo kami, Ama. Marating namin ang hangganan. Makaharap kami sa iyo sa araw ng paghuhukom. Masabi namin sa iyo, Ama, maipahayag namin sa iyo. Iningatan namin ang aming karapatan. Iningatan namin ang iyong katuwiran. Hindi namin kayang mag-isa magtagumpay sa mga pagsubok, lalo na sa pagsubok ng aming pananampalataya. Kaya ibiyaya mo sa amin ngayon, Ama, ang matibay na pananalig, ang matibay na pananampalataya sa lahat ng iyong mga pangako. Samantalang naglalakbay pa kami, parang awa mo na sa amin. Ikaw ang maguna, ituro mo, Panginoon Diyos, ang landas na dapat naming lakaran. Makarating kami sa piling mo, magtagumpay ang bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na laging nagbibigay sa amin ng pag-asa. Aman Diyos, palakasin mo pa kami, manalig pa kami sa lahat ng iyong mga pangako. Pagalingin mo po ang mga may sakit, pagpalain mong mga magulang, alalahanin mong kanilang mga anak, huwag silang mahiwalay sa iyo, mamalagi sa iyong pagliligtas.
at sa iyong mga pagpapala. Nangangako naman kami, O Diyos, ikaw lamang ang aming sasambahin, ikaw lamang ang aming paglilingkuran. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa lagi mong pamamagitan. Ikaw na po ang bahala sa amin. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na patuloy na ginigipit, patuloy na inuusig. Huwag mo silang pababayaan. Ang maaga na pang aming pagsampalataya, tinanggap mo ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.